Hi guys, magandang araw po. So video na ito guys, pag-usapan po natin paano po makakatulong ang ChatGPT bilang isang computer programmer. Before po tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga subscribers, viewers, silent viewers, and supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa mga video ko. So magsimula po tayo, no? Bilang isang freelance developer po, nakita ko po ang kalagahan ng paggamit ng AI tools katulad ng ChatGPT. Actually, if you have some problems regarding sa code, pwede nyo lang po i-paste and then you ask ChatGPT for solution to the problem, or mag-type lang kayo ng question. Example, write a program to add two numbers in C language. Automatically po magbibigay po ng code ang ChatGPT. Most of the time, I can say 95 to 100% the code will work kung simple lang po ang code. Pero ang ano po, ang nakita kong limitation din ng ChatGPT, ang code po na binibigay niya ang pinakamadali po na sa palagay niya na solusyon sa problem. But in terms of efficiency ng code, hindi po siya masyado efficient. Tools po siya na makakatulong ang ChatGPT for coding. Meron din akong experience na ang code na na-generate ng ChatGPT ay may mali. So, ang ginawa ko, paste ko ulit ang code and then pinaayos ko sa kanya, naayos din. Pero sa totoo lang guys ang ChatGPT, even though malaking tulong siya sa atin bilang software engineer or software developer or programmer, tandaan po natin, dapat po mas mayroon po tayong strong at saka deep understanding sa language and problem solving sa logic. Kasi po kung if we are more relying on AI at hindi naman natin alam kung paano siya gamitin sa tamang proseso, medyo mahirapan din tayo in a long run when we are fixing with different types of bugs. Dapat po naintindihan din natin ang ating ginagawa. So yun lang po ang masishare ko sa inyo kung paano ang ChatGPT makakatulong sa ating bilang isang programmer. Sana po kung may dagdag po kayo, paki-comment lang po sa comment section ng video na ito, no? So iba-ibang programming language, web, mobile, desktop language or mga problem, masosolve ng ChatGPT. Minsan kasi ang code is napaka-complex, hindi rin masosolve. Ikaw na dapat, no, na magsosolve. So, yun lang po guys, no. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po tuloy-tuloy din po ang inyong pagsubaybay, pag-like and subscribe po, no, sa channel ko. Paki-like lang po. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito pong kaibigan niyo si Jay. Paalam!